This hotel in Japan offers free ramen and may free onsen pa. We stayed at Dormy Inn when we visited Akita in Japan, and I think this might be my best budget hotel experience so far. We booked a non-smoking semi-double room which can range from 4,000 pesos to 5,000 pesos per night. But you can get discounts pa when you use the promo code Pinoy Foodie Club. But before we get to the free ramen and the free onsen, let me show you how to get there muna. We took the bus and got off at Akita Station. From there, it's just a 6-minute walk to Dormy Inn. Along the way, madadaanan nyo ang Seibu Mall where you can do a bit of shopping as well as the Akita Museum of Art. The best part though about Dormy Inn is that it's right in front of Senshu Park. Literally, tatawid lang kayo ng daan and you're there na. At Senshu Park, you'll find the Kubota Castle, the Hachiman Akita Shrine. So I highly recommend na mamasyal din kayo dyan. Yun nga lang, the nearest convenience store is a 4-minute walk pa. Now, let's check in! Alright friends, papasok na po tayo sa ating room. This is the first time na makikita natin siya. So, you are going to go through the room tour with us. As you enter po, to your left ay merong parang area where you can hang your clothes. Ayan, mga hangers. There are 2 sets of robes here. Ayan, and then ito ay GM Clean 150. This is antibacterium and deodorant spray. O, gusto mo yon. So, yung clothes mo, pwedeng ganyan. And on this side, merong mga slippers. Nice yung slippers nila. Hindi yung mukhang parang ano lang, parang disposable lang na slippers, diba? And then ito naman, ang alam ko, ang purpose niyan ay para mas madali for you to be able to wear your shoes. So, that's what's on the left side as you enter the room. And as you step further pa, ito naman ang makikita natin, ang ating sink. Ayan po, this is the sink with your vanity mirror. Ayan siya. So, what we have here ay merong 2 baso, hair dryer, towels over there, and then this is the hand soap naman. Face and hand soap daw siya. Tapos yung faucet nila, ayan, kita nyo naman po, merong warm and cold waters na available. Ayun, malaki naman yung mirror, yan o. Ayan siya kalaki. So, diba sa left natin, itong dalawang to, the hangers and the sink. To your right naman, bago tayo pumasok sa mismong room, is, open natin siya, the toilet and bath. Ay, enough ko po, sorry. Ayan pala si toilet and bath. This is what the toilet and bath looks like. So, dito pagpasok sa loob, ayan, meron po tayong tissue. Ito yung toilet nila na parang sustainable kasi you can wash your hands here, tapos yung pinanghugas mo ng kamay, yun na rin yung gagamitin to flush the toilet. Ayan. Tapos, as you can see, meron naman yung parang standard nila na bidet dito. Japanese bidet, Japanese toilet. And if I'm not mistaken, heated to. Kasi na-try ko yung toilet nila sa baba, heated yung toilet nila sa baba. And ito naman yung shower area. Uy, yung shower area nila. Meron ding mirror. Ayan, may mirror din. Ganun lang yung shower head. Ganyan, very simple. And then itong mga essentials nila, may shampoo, conditioner, and body soap. Ayun, warm and cold water din for your shower. Maliit yung shower space. Ganon, pero enough na rin naman siya kasi hindi naman kayo sabay-sabay maliligo. Ayan, and then meron tayong extra na 2 tissue dyan, tissue rolls over there. Now, buksan na po natin ang mismong door. Paano ba ito? Sliding door. Ayun, ito na po ang ating room. This is the semi-double na room. Ayan, hubarin muna natin ang shoes natin ha, para hanggang dyan lang ang dumi-dumi. This is what the semi-double room looks like. Actually, to be honest guys, hindi naman siya ganun kalakihan, pero it's larger than what I thought it would be. Kasi in-expect ko talaga kapag mga ganito semi-double rooms sa mga Japanese na hotels, lalo na pag budget hotel, madalas sobrang liit ng space. Pero tingnan nyo naman, it's not as small na space. Ganyan siya. Oh, and then you have your TV here, your kettle and mugs. Tapos dito sa seat, there's a basket with your laundry bag and some fresh towels. Ayan, 2 piraso din ng towels. You can get your Wi-Fi here. Tapos merong notepad dito and then the telephone if you want to call the front desk. And oh my god, merong massage! Check ko muna kung afford ko to, kung afford ko siya.
I might get one. And then, may note na nakalagay dito, as a welcome gift, a complimentary treat is available inside the refrigerator. Oh my gosh, ano po yan? Asan po ang fridge? Andito ang fridge. Wow, meron po tayong ice cream. Or ice cream sandwich. Hindi po ako marunong mag-Japanese. Basta, something sweet, nakalagay, sweets. Ayan, and then meron ding 2 water bottles inside the refrigerator. Your bedside is ano lang siya, parang a very small table. Nandito, parang sabitan siguro to ng mga damit. Large enough naman yung work area, pero siguro pang 1 person lang yan. Di kayo kasya na, 2 kayo dyan. Ano pa ba yung mga laman nila dito? Tissue. And then the bed, ayan, decent naman yung size ng bed. Mukha naman siyang okay and malinis. Now, let's take a look at our view. If meron. Ay, meron. To be fair. Ay, we get a view of yung parang lily pond sa harap. Ayan. Maganda yung view natin in the morning, guys. Ayan. This is what we see sa mismong window natin. Ayan. It's a nice view pala kasi it's a view of the Senshu Park. So, that's it for our very quick lang na room tour. Ayan. Overall, it's much better than I expected. Yun lang, friends. Paglapag namin ni Arman kanina ng mga luggage namin, it became apparent na maliit talaga yung room for 2 people. I mean, kung ako lang mag-isa dito, it's going to be very spacious naman talaga for me. But since 2 kami right now, eto, medyo masikip na siya. So what we did actually, we had to move a few things around. So yung parang side table dito kanina, bedside table, lagay namin doon sa ilalim ng TV. Pati itong lagayan ng mga fresh towels. Nilagay na lang namin din just dyan sa ilalim ng TV. And then yung rack dito kanina, nilagay namin doon malapit sa door para meron kaming space for our luggage. Pagpasensyahan nyo na yung itsura ng luggage namin. Magulo yan kasi kakabukas lang namin. Pero we had to rearrange the things. We had to rearrange the furniture a little bit para magkaroon kami ng enough space for our luggage and for us to move around. So, yun lang. Pinanindigan niya talaga na semi-double lang siya. Hindi siya like double-double. Kasi maskip na siya kapag masyado kayong maraming gamit, kapag 2 tao lang kayo. Kahit na 2 tao lang kayo. Friends, nakauwi na kami ni Arman sa hotel. Pero, ito, tingnan nyo naman, pababa ulit kami kasi dito sa hotel that we booked, itong Dormy Inn Akita, meron silang ino-offer na free ramen from 9:30 p.m. to 11 p.m. Bababa lang tayo dun sa restaurant nila sa first floor. Tapos lahat ng guests nila dun, bibigyan nila ng free ramen. So, dun tayo pupunta now. Remember lang na you have to bring your keycard para papasukin nila kayo and bigyan nila kayo ng free ramen. Kumbaga ito yung parang coupon nyo that you will show. So papakita natin sa inyo kung ano yung free ramen nila na yun. Kung masarap ba, kung ano itsura, ganyan. Ito na po, dito tayo guys sa, ano pangalan itong restaurant na to. Ayan, nagbukas na siya. Dito natin kukunin yung ramen natin. Hatago pala. Hatago. Ayan yung name ng restaurant nila dito. So we're just coming here to get our free ramen. Pila tayo. Medyo marami ng tao. Kaya pala sabi sa reception kanina, pag open, we will fall in line. Kasi may pila talaga. Parang lahat yata ng guests gusto nila i-take yung free ramen. Siyempre, diba? Ito na po ang free ramen na binigay sa atin. Ayan, kay Arman, minix niya na yung ramen niya. Ayan, tig-isa talaga kami. So, per guest talaga meron. Mabango mabango yung sabaw. Tsaka fresh nila na ginagawa kanina. Okay, we shall now try our free ramen. Higop-higop muna tayo, guys. Oh my God. Sarap. Sarap ng sabaw. Umahagod talaga yung sabaw sa lalamunan. Ito na po ang noodles. Noodles ng ramen natin. Sarap. Maanghang. O dahil nilagyan ko ng maraming white pepper. Ako nilagyan ko ng chili. Ako white pepper. Meron siyang mga mushrooms. Merong nori. Fresh nila ginagawa, guys. Habang nakapila kami kanina, freshly cooked yung noodles. Dito pa lang nasulit na natin ang ating bayad sa hotel.
Friends, kakauwi lang namin from our trip sa Aomori and super nakakapagod. Eto, talagang schedule ko today kasi alam kong mahabang lakaran yung gagawin namin sa Aomori. Merong libreng onsen itong hotel natin sa Dormy Inn sa Akita. So, di ba merong libreng ramen? Merong ding libreng onsen. Open siya from 3 p.m. hanggang 10 a.m. the next day. So, perfect siya kapag naglakad-lakad kayo, nag-explore kayo for the day. And then, pag-away nyo sa hotel, if gusto nyo mag-relax, gusto nyo ma-soothe yung muscles nyo, pahinga muna kayo sa onsen. And then usually yung nakikita namin ginagawa ng mga tao after nila mag-onsen, kakainin nila yung libreng ramen dun sa restaurant sa baba. Kaya ako actually naka-robe na now. Merong robe na kasama dito sa hotel ninyo. Pagpasok ninyo may robe agad, diba? Nung nag-room tour tayo. So this is what you're going to wear. Merong robe, meron na ring parang black na pants na kasama. Ayan. When you're dressed up, punta na lang kayo sa 11th floor para mag-onsen kayo. I heard na spring water talaga yung gamit nila. Hindi ako sure. I'll double check that. I'll fact check. But regardless, excited ako kasi kailangan talaga ng pahinga ng muscles ko, especially ng paa ko sa pagkabahaba ng mga nilakad namin today. Yun nga lang, syempre hindi ako pwedeng mag-video doon kasi onsen yun, but siguro kwento ko na lang yung sa inyo yung experience after. Okay? See you later! Okay guys, just got back from the onsen and the ramen tonight. So, ngayon ko lang kakwento sa inyo kasi syempre hindi naman ako pwedeng mag-video doon sa loob. Second time ko na rin naman to mag-onsen sa traditional na Japanese na onsen. So, medyo alam ko na yung kalakaran, alam ko na what to expect. So, hindi na ako nagulat kanina, hindi na ako nagulantang, but it's a legit traditional Japanese onsen in the sense na lahat kayo ay hubot-hubad. Hindi tulad ng mga sa Maynila natin ng mga spa na either naka-underwear or naka-towel. Dito, kahit towel, bawal ka magdala ng towel into the onsen dun sa mainit na tubig. So as you enter, meron munang dressing area, tapos dun sa dressing area, meron kayong lagayan ng inyong mga slippers, meron din kayong mga sariling lockers. So punta ka lang dun sa locker na merong susi pa, ibig sabihin wala pang gumagamit ng locker na yon. Tapos you can claim that. Dun mo ilagay yung mga gamit mo, yung damit mo, as in dapat hubot-hubad kayo. Bawal ang underwear. Sa dressing room pa lang nakahubad na everyone else. Also, hiwalay pala yung yung onsen ng babae tsaka lalaki, syempre. Take note, before ka mag-dip into the water, mag-shower ka muna, magbanlaw ka muna. Andun na rin naman agad yung mga shower areas. Yung shower area nila, alam niyo nakikita niyo sa mga anime na uupo ka sa harap ng salamin tapos andyan yung lahat ng essentials mo in front of you. Tapos ayun, shower ka muna, kahit banlaw-banlaw lang. After that, pwede ka na mag-dip into the waters ng onsen. Merong dalawa na pwede mo pag-dipan. Merong sa isang outdoor area, meron din na sa loob. Remember lang, kahit towel, wag mo ilagay dun sa mismong tubig kasi unhygienic siya. Dapat as in hubot-hubad lang kayo when you dip into the water. Aside from the mga jacuzzi, meron ding isang steam room. So, pwede kang tumambay dun sa steam room. Ako hindi na ako tumambay there kasi pagpapawisan ako ng bongga. As in, madi-dehydrate ka talaga kapag magstay ka ng sobrang matagal sa loob ng hot na pool. Kasi hot talaga siya. As in, hot. Kailangan mo temper mo yung sarili mo bago ka mag-dip into the water para ma-expect mo kung gaano siya kainit. Syempre, every now and then, if you're going to stay a bit long, dapat uminom ka ng tubig. Sa dressing area naman, merong fountain doon. Pwede ka lang uminom ng water from there. Tapos ayun lang, kebs lang, kahit na hubot-tubad yung lahat. Second time ko na rin naman to mag-onsen. Ang natutunan ko lang taga dito ay nobody cares. If masyado kang conscious, wag mo isipin kasi honestly, nobody really cares about you. And marirealize mo doon na parang everybody is different talaga. So, huwag ka nang masyadong mahiya or masyadong pansinin yung ibang tao. Just focus on yourself. Just dip into the waters and relax and let the warmth of the water soothe your muscles. When you leave the water, when you leave the pool, mag-shower ka ulit. May mga sabon naman doon. Meron pang shaving cream Pwede ka mag-shave doon sa shower area. Tapos, hugas, everything. Before you step into the dressing room, dapat tuyuin mo muna yung sarili mo. Wipe ka muna ng towel para hindi ka dripping as you step into the dressing room. Tapos doon sa dressing room, ayan, pwede ka na magbihis ulit, pwede ka mag-blow dry, magsuklay. Yung mga suklay nila doon, merong isang bunch of suklay in one area na malinis. After mo siya gamitin, dapat ilagay mo siya doon sa used brushes na area. Huwag mo siya ibalik doon sa doon sa kung saan mo siya pinagunan. Kasi syempre, pag ginamit mo na, huwag mo na paggamitin sa iba in the same way na hindi mo gagamitin yung mga gamit na brushes. And then after mo magbihis, paglabas mo, may mga vending machines. Kapag nauho ka, kunwari, o bili ka lang. Meron ding ice cream, kumuha ako ng isang ice cream. And then that's it. Ang pinaka ni-recommend ko dito sa Dormy Inn Akita is after mo mag-onsen, baba ka to the first floor and have your free ramen. O diba, may free onsen ka na, may free ramen ka pa. Ang sarap pa ng ramen nila na parang sobrang simple lang pero as in tagos sa heart. Ganun, ang sarap niya for some reason. Fresh kasi nila yung ginagawa. Pipila ka, makikita mo talaga na fresh nila. Nililift yung noodles,
Mainit talaga yung sabaw na nilagay nila sa ramen and masarap talaga siya, sobrang malasa. Every time that I eat their ramen, talagang nauubos ko. Ayun, so para ka na nagkaroon ng overall spa relaxation experience. In conclusion, I had an amazing time sa Dormy Inn. The ramen, the onsen, and the location made the stay perfect. Please subscribe to my channel to see more hotel reviews and see you in my next video. Bye!